guys! Welcome to Luigi Vlogs. Ayan, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 at iniintay natin ang ating departure. No? Nandito na tayo ngayon sa may malapit sa ating boarding gate. Iniintay na lang natin ang ating flight. Ang ating lipad ay mga 6 p.m. at 4 hours yung travel papuntang South Korea. So, yung pagpunta natin doon ay ang ating first ever solo travel abroad. At nakaka-excite, no? Samahan niyo ako dito sa ating pagpasyal na nag-iisa lang. At ito rin, first time ko rin magbablog abroad. So, exciting at sana maging masaya ang ating experience. So, samahan niyo ako, panoorin niyo ang vlog na ito. Hello guys, andito na nga tayo sa Korea at dumating tayo 9:40 sa 10:40 dito, no? Advance ng isang oras, ahead na isang oras ang Korea sa atin. At dito nga pagbaba ng airplane kailangan mag-fill out ng health declaration form. At ayan, makikita nyo naman, gag-guide kayo kung saan ayan ang Philippines dadaan. So sabi kanina sa eroplano, 0 degree daw ang temperature dito. So, ang klima dito. So, di natin sure kung hindi pa natin alam kung gaano kalamig yun. Dahil first time naman natin makaka-experience ng ganon. Actually, no-awkward na ako mag-vlog. Pero okay lang. Kapala na ng mukha. So ayun, no, pagkagaling pala dun sa may ayun, mga dinaanan natin sa taas, para pala mapunta ka doon sa pinaka main terminal, sakay ka ng train. Pero hindi ako ganun ka-sure guys. Ayan, pero mukha naman kasi ayan, no, going to terminal 1. So let's see. Ayan na, train ko Busan. Kaunahan na. Sumasabay lang ako sa agos nila. O, lalakad na rin ba ako? Immigration? Yeah. So ayun na guys, nakalagpas na tayo sa immigration. Oh, diba? So ayan guys, nakalabas na nga tayo dun sa mga pinagdaanan natin. At ito, ang kasama natin dito ngayon. So siya si Sylvia, ang avid supporter ng ating Miss Angelo De Leon. Ayan. Shoutout kay Idol. So ayan, makakasama ko siya ng ilang araw dito sa Korea. Dahil dito na siya nag-work, dito na siya nakastay. So matutulungan niya tayo sa pag-iikot. Ayan, sa ilang araw. Ayan, pero ayun, yun, yung mga first days, papasama tayo sa kanya. At first night, dahil gabi na, sa'yo ko tutuloy ngayon. So ayun, hanapin na natin yung Wi-Fi na naibo ko sa Klook. 한국에서 쓰는 거 맞죠? 예. 인증 드릴게요. 네. Nakita nyo guys yung nagbabantay ng ano nila dito, ng Wi-Fi rental. Artista na sa atin yan. Tapos yan daw po yung wifi. 일단 여기 보시면 여기 와이파이 단말기, 충전기 케이블, Yan. 케이블 뒷면에 와이파이 아이디랑 Yan. 여기 패스워드가 나와 있어요. 지금 핸드폰에 한번 이거 연결 한번 해가지고 네네. Ipaki-ano mo muna sa cellphone mo. Okay. Yung test mo daw po. 테스트해야 돼. Kung okay siya. Say hi to my vlog. Pogi, no? Ay, artista na yan sa atin.
Katatapos lang namin kumain doon sa Loteria. Nilibre niya ako dahil wala ka akong mapalitan ng peso dito. Ay, ng dollar. Sarado na. So, ayan, lalabas na ako. Alaman ko na kung gaano kalamig sa labas. OMG, ang lamig. Ang lamig na, guys. Sobrang. Parang dito sa labas yung aircon. Grabe. Dala pa po yan sa ano. Nakakatuwa. Kasi talagang Sobrang lamig. Kasi nung sinek ko, nasa Philippines ako. Uy! Umuusok ang bibig ko. Yes, parang ka naninigal. Nasa Philippines, sinek ko, negative 2. May negative 7. Ito pala yung negative. Pag malamig daw, nakaka-close ng pores. Magstay kaya ako dito ng mga ano. Hello guys! Day 2 na natin dito sa Korea. At gusto kong magpasalamat doon sa nagpatuloy sa atin. Sylvia, hi! Say hi! sa kanya tayo tumuloy na ating first night, no? Pero technically, ito talaga yung first day. Kasi araw, ngayon tayo, kagabi kasi dumating tayo ng Korea, ano na, 10:40. So ngayon, ayun, mausok pa rin. Balot na balot tayo. Tapos, hindi ko ma-imagine na sa buhay ko magta-turtleneck pala ako. Ayoko kayong mag-turtleneck. Eh. At may neck pala ako, guys. Ayun, no. So, ayan. Lalakad tayo sa kanilang street. Pupunta tayong subway. Dito hindi uso na mag-overheat ang cellphone mo. Kasi sa sobrang lamig, ang lamig na rin ang cellphone. So ayan guys, andito na kami ngayon sa line 1 Sandara. Hello Seoul! Say hana, do, set. Huliin mo sila, huliin mo. Huliin mo sila. Wag mo sila, yun ah. So nagpapalit ako ng 500, no? Magkano to dito? $500 is 600. 650,000 Korean won. Oh, muntik na ako maging milyonaryo. Dat pala, pinalit ko ano. Pero dito naman kasi ano eh, malaki talaga yung value ng currency nila. Yeah. Diba? Ang mataas ang currency, yung ba tawag doon? Yes po. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kano ba utak sa'yo? 650,000 won. 650,000 won. Mga kayaman pala dito. Eh, pag kumain ka sa fast food, ang bill mo 23,000 won. Guys, change of plan tayo dahil medyo tanghali na, no, 1 PM na dito sa Korea at mas maganda daw pumunta sa Nami Island ng umaga. So ngayon,
Dahil tapos na tayo mag-check-in ng ating mga gamit doon sa hotel, dito na muna tayo sa N Tower at sasakay tayo ng cable car. Kasya na ba ba? 2 Yes. round trip, so adult. Ayun na guys, tingnan. 12,000, 12,000. Dahil sa 지객분들 탑승할 수 있게 안으로 이동해 주세요. Haba na. Ay, ayoko nang tumingin. Nakatayo tayo, tapos ang dami natin. Tapos cable car, tapos ang taas. Ayoko nang tumingin. Natakot ka? Sobra. Ayoko nang tumingin sa labas. Punong-puno tayo dito, oh. Tapos nakasabit lang tayo sa public. Tapos kapit ko pa yung tinto pag bumakas. Ang weird mag-isip, Diyos ko. Parang gusto ko na isole, one way na lang. Tapos bababain ko na lang yung ano. may pababa ko dyan. Oh my God. Bago tayo umakyat doon sa pinakatuktok ng Ensol Tower, kain muna ako ng titikman natin ang legit. Siyempre dito galing sa dito yan sa Korea, no? Kain lang tayo ng fish cake sa Philippines pero dito talaga yan sa Korea. Try natin. Cook nung ano, Nag-live daw ako. fish cake. Ano naman to? Tukpuki po. Ano? Tukpuki. Parang basos ka naman dyan. Tupuki daw guys. Tupuki. Tukpuki. As in? Basta. Tukpuki ang tawag dito siya eh. Hindi ano to, parang ano rin. Parang fish cake din. Yung ano. Malagkit na po yun. Pero ano to? Malagkit na ano sa atin yun. Parang tikoy. Tapos ito, yung pancake na mozzarella. Yung laman. Kano naman to? 3,000 isa. Ha? 130 something. So ayun guys, tapos na kami mag-merienda break dito sa may cafe dito bago umakyat dun sa Ensol Tower. So ayun guys, nakita natin nagkakagulo sila dito sa kung ano mang itlog na pula na yan. Pero alam ko, hindi itlog na maalas yan. So, 1,000 Korean won, papalitan ng coin, and
natin, iuhulog natin kung anong year ka pinanganak. At ayan no, may mga kasama tayong Pilipino ngayon dito. Say hi! Mga Pilipina talaga, hindi mawawala kahit sa anong Ayan. bansa yan. Papalitan natin. 1,000. Ito. So, Year of the Snake ako. Ayan na. So, Korean po siya. Wala akong masitindihan. Check this cushion before using it. There is no pin inside. Okay. Thank you. Zero change. So ayun guys, mahangin na naman ang pagkalamig. Dito tayo ngayon sa taas ng N-Seoul. Ayan, tower. At ayun o, nakikita nyo ngayon ang buong Ortigas. Hindi, Seoul, Korea. Ayan. Para umakyat ka dito, sakay ka ng cable car. Tapos marami mabibili dito. Mamaya, nakabili nga ako ng ano eh, ng padlock. Bala ko sana iuwi. Kaso, ang ano daw, wala palang susi. So, hindi ko rin siya magagamit. So, kailangan ko rin siyang ilak dyan. Mamaya, hanap tayo ng spot na lang paglalagyan. Dami. And guys, after Namsan Tower, punta naman kami ngayon sa Hanok Village. Hanok Village. So, ayan guys, dahil naghahapon na, palamig na ng palamig. Grabe yung hangin dun sa taas ng Namsan Tower. So, ngayon pupunta na kami sa Hanok Village naman. At ito, no, ipinilit ko na rin isuot ang aking beanie. Ayan. Sana po hindi naman ako mukhang magnanakaw. Heels. Hello guys, nandito naman tayo ngayon sa Hanok Village. Tara, pasukin na. Hanok Village, kasama siya sa 5 most beautiful village dito sa Seoul. Pinapakita dito yung mga arts and crafts, furniture ng Seoul. So closed daw siya every Monday. Bubukas siya ng 9 AM at nagsasara ng 7 PM. Depende kung anong araw.
So, matapos na tayong kumain. So, libutin natin ang Hongdae Street. Hello guys! Third day na ng aking Korea adventure at ngayon araw na ito ay punta ako ng Gyeongbokgung Palace. Tara na, samahan niyo ako sa aking third day. Napapigil ba? I think required daw. Required daw eh. Sabi nung kasama ko, required daw na magganito ako. Minsan lang naman. Sige. So, dyan tayo kumuha oh. Medyo mas mura dyan sa apartment. So, 15,000 a day rent. Yung full day. Yung hanggang 7 p.m. na rent nito. Pag 1 hour kasi, 9K. Tapos, plus 3,000 dito sa sombrero. So, tara na. Ganapin na natin ito. Ayun guys, no, pag naka-handbook ka, wala ka ng ticket na kailangan. May ticket na. Sobrang laki nitong Gyeongbokgung Palace na to. At marami no, iba't ibang bahay no or palace sa bawat ano. Makikita nyo meron namang English na map dito sa loob ng Gyeongbokgung. Dalawa pong flavor ng munggo at saka yung sisalok. Meron din. Ayan guys, no? So naikot ko na ang Gyeongbokgung Palace, almost 14 hall and shrine ang meron dito sa loob, no? So
talagang kailangan mo ng matyaga sa paglalakad at marami namang picture perfect place dito sa Gyeongbokgung Palace. So, Myeongdong Night Market. Ito isa to sa mga binibenta lagi sa mga streets ng Korea, yung fruit na mayroong sugar coat. Try natin. Hello, 탕후루. Crunchy yung sugar coat. Hello guys! Day 4 natin ngayon dito sa Korea at maglalakad tayo ngayon papuntang train station para sa pupuntahan nating meeting place ng tour sa papuntang Nami Island. So, tara, samahan niyo ako sa aking day 4 dito sa Korea. Lamig pa rin, sobra. Tayo ngayon sa train station. Kung mahirapan tayo mag-train, taxi na lang. Lapit lang naman. Let's go to Nami Island! Republic. Actually, yun po yung pangalan natin, Nara Republic. Guys, so ito yung classic na Nami Island na kalsada ng mga pine trees. Ayan. Ganito lang yan guys, pag solo traveler ka, kailangan may dala kang tripod at matuto kang magpo-pose, ipwesto ang camera mo kung saan. Ayan. Bilhin mo guys, Dati pinapanood ko lang to. Ngayon nandito na ako. Ba yan? Thank you Lord. Friends, dito bawat lugar may bonfire. Look.
sulit na rin to yung mag-tour ka na ganito. Book mo lang sa Klook kesa mahassle pa kayong mag-commute. Pero sa totoo lang kasi medyo mas hirap ako dito sa pagdating sa pagko-commute. Parang mas nadadalian ako sa mga iba kong napuntahan na Singapore, Hong Kong, Thailand. At dito sa Nami Island may mga restaurants. Doon tayo may cafe, may restaurant. Ano na rin naman siya, island na na naman, na parang city na rin talaga. Yelo na. Ito yung isa sa mga locations ng Winter Sonata, no? Yung Meta Sequoia Lane ang tawag. At dito naglagay sila ng statue. Ayan o. Diyan sila. Di ko na kaya pang itago ang nararamdaman. Guys, sobrang ganda kasi. Tignan nyo oh. Kapit tayo. Natulala ako, ang ganda. See? Ko alam ko ilog to. Pero ang ganda. Ah, dagat. Oo. Kasi island nga pala to, guys. Ganda oh. Hi guys. Ayun, so nakapag-ikot-ikot na ako dito sa Nami. At syempre medyo nauhaw ako at gusto ko namang itry ang drink dito. So umorder ako, kahit ang lamig-lamig, umorder ako ng iced coffee. No? So andito na tayo sa may sakayan ng harap ng sakayan ng ferry para mamaya dali na tayong makakasakay. Kasi by 2 PM daw dapat nandun na ulit kami sa bus para sa next namin pupuntahan, which is Petite France and Italian Village. Advisory nung tour guide, pwede daw kumain dito kaso sa medyo malaki to eh, tsaka pipicture kayo na magpipicture eh, so magtatagal kung kakain pa kayo. Marami-rami ka rin lalakarin dito eh. Ano to, Cafe Vanilla Latte. Kung pupunta sa Nami, try nyo to. Cafe Vanilla Latte. Ang sarap. 6,000 Korean won. Fifth day na natin ngayon sa South Korea at nandito nga tayo ngayon sa tour natin sa DMZ.
At ang DMZ ay ang Demilitarized Zone Tour. At ito ay tour sa border ng North at South Korea. So alam naman natin na hindi open ang border na ito, no? At merong hindi pagkakaunawaan ang North and South Korea. So ikwento ko lang na mabilis, no? Ang history ng pagkakahiwalay nila kasi 'di ba nung many years ago ay ang Japan sinakop tong Korea. So nung sinakop ng Japan yung Korea, so ang ginawa, pinatay ng Japanese yung mga nagre-reign na dito na hari. At ayun, nasakop nga nila, and then dumating si US para parang yung nangyari sa Pilipinas, tinulungan makalaya ang Korea sa Japan dahil nga nagkaroon 'di ba nung Hiroshima bombing. Ayun, so yun, napahina yung Japan at ayun, umalis sila dito, napaalis sila ng sa tulong ng Amerika dito nga sa Korea. And then nawala na yung mga Japanese dito. Tapos meron ng andyan na, dumating na syempre US, andyan na US. At dumating din ang syempre pag ang isang bansa, dahil sila 'di ba syempre ang mga sibilisadong bansa dati, ang mga well established na, ang US at Russia, Soviet Union kung tawagin. Ang ginawa, may mga taga Russia rin na dumating dito at may mga taga US. So ang tao nahati. Merong mga Koreans na gusto democratic, yun nga yung katulad nun sa US. Meron ring mga Koreans ang gusto medyo communist. Siguro kanya-kanya silang na-recruit nung panahon na yun. Hanggang sa ayun na nga, nagkaroon ng Korean War. At yung Korean War nga na yun yung parang nagsimula ng paghahati ng North and South Korea. So yun ang pinaka mabilis na storya ng North and South Korea na pagkakahiwalay na yun. Siyempre nagkaroon ng gera at nagkaroon ng borders. Ayan. At ayun nga nangyari, yung North Korea meron silang naihalal na presidente na ang nangyayari is kung sino yung presidente na minamana lang yung posisyon. At ito nga South Korea, democratic sila. Yung presidente nila ini-elect every 5 years. Ano daw ang relationship ng North and South Korea? Ang North and South Korea ay depende daw ang relationship sa presidente ng South Korea. Kasi minsan daw yung president ng isang ng South Korea medyo pwedeng progressive, yung isa pwedeng makaluma yung style ng pamamahala. Tatandaan nyo, parang very historical yung nangyari yung si Trump. Nagkaroon kasi ng summit nung si Trump, yung Korean president at yung si Kim Jong-un ay nagkita-kita, nagharap si Kim Jong-un at si President Trump ng US ay nagharap dun sa border, dun sa demilitarized zone, So tumungtong si President Trump dun nga sa North Korea. Na very historical, Ako rin napanood ko yun, natuwa rin ako, At ang dami nga rin natin nakikita na yung mga konting pag-break lang sa rules doon ay talagang nakukulong at napaparusahan. Sila sabi may mga abuses daw si Kim Jong-un sa mga tao at isa pa doon yung kalayaan ng taong ma-entertain, yung wala silang doon, 'di ba? Wala silang Facebook doon, wala yung TV station sila doon controlled by the government. Wala silang parang walang leisure. Tapos maraming nagugutom. Ayan, hindi lahat nakakuha ng pribilehiyo, pagkakaroon ng sasakyan. Ayan, kadalasan daw yung mga matataas na nasa gobyerno lang. Medyo hindi talaga pantay ang trato ng gobyerno sa mga tao ng North Korea. At isa pa doon,
hindi sila pwedeng lumabas ng kanilang bansa. Yan ang isa sa pinakamasakit doon, no? So, kontrolado ka na nga, hindi ka pwedeng umalis kung ayaw mo dun sa pamumuno or sa pamamahala ng gobyerno. So, medyo masaklap yung part na yun talaga. Kaya, di ba, napapanood nyo guys, merong mga pagkakataon na hindi pinapayagang umalis yung mga tao. So, ang ginagawa nila, tumatawid sila dun sa border, sa demilitarized zone para makatakas dun sa mahigpit or medyo masalimuot na pamamahala ng gobyerno ng North Korea. So, ayun, no. Alam nyo, sa pagpunta ko dito sa Korea, isa to sa pinaka-interesado ako dahil very historic to. Curious ako sa kasaysayan nila. At sobrang interesting at gusto kong makita rin kung ano talaga yung itsura sa aking mismo mga mata, kasi mamaya gagamit daw ng kung ano yung itsura ng North Korea, no, na hindi nakikita ng buong mundo, no. Tara, samahan niyo ako dito sa tour dito sa demilitarized zone ng Korea, North and South Korea. Our tour guide, Dora the Explorer. Okay, let's go everyone. Nakakatuwa guys kasi parang ang funny ng namin, yung tour guide. Kanina pa siya nga nagjo-joke sa bus. Pero iba hindi yata na-appreciate. Pero mukha siyang kalo. So, ang rules niya 3. Time, dapat sundin yung time kung kailan ang oras babalik. Pangalawa, pag sinabing bawal mag-picture o mag-video, sundin. Pangatlo, follow Dora. Sundin lang daw siya. Kasi magkakamukha daw silang Koreana, baka malito daw kami. Over the wire is a military area, so over the barbed wire, no pictures please. Here is okay, but over the wire, no pictures, okay? And on your left side, you see the monument, like the stone table there, and here is the monument here. So I'm gonna tell you about the people who dispersed family during the Korean War. Alright, so in front of you, you can see the statue of the girl here. So this is for the victim during the Japanese occupation period. So here is okay, but do not take a picture in the video. It's over the barbed wire. This is a military area. So you can have a look some like entry of the bunker. It's a watchtower. So you can see the map over here. So this is a Korea, and this is a China, and this is a railroad. So before the Korean War, the railroad is connecting from Busan to Sinuiju to the Chinese border. But this the train just heading for the north direction, but it just abandoned at the Changda station here. But after we abandoned this train, I have to fire make the DMZ here. So this train started the DMZ like this. So this is a picture in the DMZ. On the right side there is a river here, Imjingang River. So before the Korean War, we had the many bridges here. But during the Korean War, every bridge is destroyed. So after Korean War, we need to bring back the South Korean soldiers from North Korea. So about 13,000 South Korea and UN soldiers come to South Korea by the vehicle. But they couldn't cross over the riverside here because every bridge is destroyed. So we built the Freedom Bridge here as a wooden temporary bridge. We built the temporary bridge from here to the other side. And then we bring back the South Korean soldiers through the Freedom Bridge. But after we bring back the South Korean soldiers, we didn't need these bridges anymore. Galing tayo dun sa tindahan ng currency ng North Korea. Tindahan lang siya ng pera ng pera ng North Korea, pero South Korean pa rin yung nagtitinda. So, bawal mag-take ng pictures doon or video of course. Pero syempre, nailabas na natin yung binili natin. Bumili tayo ng ng currency. Pwede na nating makunan. So, may 2 types ng currency doon, no? Yung isa present na ginagastos or ginagamit ng North Korea ngayon, at yung isa ay dati pa.
So, ang pinili natin, yung hindi na ginagamit, yung mas luma. Dahil sabi nga rin ng tour guide, mas rare. So, ito yung nabili natin, guys. Ito yung tatay ni Kim Jong-un. Ayan siya yun. No? At, ayun nga, isa sa pinakalumang pera dun sa North Korea. So, 5,000 siya Korean won, pero ang value ng pagkakabili natin dito is 22,000 Korean won. So, more or less 1-2 ganon. History nitong memorial na ito dahil nga nung nagkaroon ng Korean War, of course, syempre pag nagkaroon ng war, maraming nadi-displace. So, North versus South at South versus North, of course, vice versa. Ang ginawa ng mga tao, syempre, yung umalis sila sa North Korea, yung iba, naiwan nila yung mga kapamilya nila, ayan, mga kamag-anak, bloodlines nila. At nung panahon na nagkaroon ng border, nagkaroon na ng border ang North and South Korea, wala nang pwedeng mag-cross. So ang mga South Koreans hindi na pwedeng pumunta doon, ang mga North Koreans hindi na pwedeng lumabas sa kanilang bansa. So ayun, so wala nang chance na magkita-kita sila. Paul, every Thanksgiving nag-aaray sila ng bulaklak dyan, ayan, para sa kanilang mga ancestors doon sa North Korea. So guys, nandito na nga tayo sa 3rd floor nung observatory na pinuntahan natin, no. Andito yung mga binoculars, ayan, na pwedeng sumilip yung mga tourists, and even yung mga military kanina nakita natin, sumisilip sila dyan, no. At ayun, so yung pag-akyat natin dito sa building na observatory, bawal kunan, ayan. At ayan na nga yung mga military. So, ayan, kailangan yumuko ka, no? Pag kukunan mo, lalo na kung matangkad ka. Ang medyo pangit lang ngayon kasi medyo maano yung ulap, or siguro dahil doon sa weather, medyo malabo. So ayan yung binoculars na ginagamit dito. At ayan nga, no, yung ang natatanong nyo ngayon, ayan yung dito yung may mga puno, South Korea pa daw yan, pero pag mag-advance ka, ayan, izo-zoom natin. Yan, yung mga wala ng puno ay part ng North Korea. At dito naman, hanapin natin. Ito naman yung South Korean flag. Dati daw, sabi ng tourist guide daw, nagko-compete daw yung dalawa. Nagpapataasan ng flag hanggang sa, yun, yung sa North Korea na naging pinakamataas sa buong mundo. Ngayon daw, hindi na North Korea may kapit na may pinakamataas sa flagpole. Saudi Arabia. Merong kasing lugar doon na pinuntahan si President Trump, yung napapanood niya sa TV, yung merong border between North Korea and South Korea, no. Yung noong 2018, first ever American sitting president ang nakatungtong doon sa North Korea. So yun yung nagkamay sila ni Kim Jong-un doon, no. At dati naman daw ang tour umaabot hanggang doon. Pero ang nangyari kasi nito lang July 20 nawala nung pandemic. Nung pandemic tinigil muna, tapos binalik ulit nung May 2023. Nung July 2023, may isang American na nag-cross nung border. So hinuli siya ng mga North Korean soldiers. So after siya hulihin ng North Korean soldiers, nung November naman daw,
So nakulong siya sa North Korea. Noong November, dinala siya ng North Korea sa China, and then yung China ang nag-surrender sa US at nakakulong siya ngayon sa Amerika. So ayun, no. Pero sabi ko nga malas, pero maswerte pa rin at nandun siya ngayon sa homeland niya. So siyempre may rights kahit pa paano ang mga nakakulong doon dito sa North Korea, hindi natin alam. So yun yung storya. Sayang, no, yung pa naman yung pinakamalapit na pwede natin mapuntahan na border, no. Dahil lang dun sa ginawa ng isang American, ayun nga, hindi na siya pwedeng gawin. Hindi na siya pwedeng puntahan ngayon. Free time, so during the free time, you have a take a picture around here, and then the restroom is on the right side, the separate building, the restroom, and this way the one building for the restroom too. So this is a map of the tunnel. So this tunnel is located in the 73-meter seat underground. So ayun guys, nakatapos lang natin bumaba doon sa tunnel at umakyat. Actually pagbaba pa lang ay sobrang niyang haba at talagang malalim din. Ay sobrang nakakahingal. Ito, tingnan mo. Ito may pagbaba nyo kasi iwan nyo lahat. Even jacket, di naman sobrang lamig sa baba eh. Pagbaba nyo, iwan nyo muna mga gamit dito. Free naman yung locker dyan. Kunin nyo lang yung susi. Bawal rin ang camera sa baba. Bawal rin ang cellphone. And yung mga kasama ko, ngayon palang nakakakita. Hindi dahil sa mabilis ako. Pagbaba mo kasi ng 358 meters, pagbaba mo ng 358 meters, yun yung 358 meters, yun yung ginawa ng South Korea na tunnel. Pang tourist yun para lalagos dun sa ginawang tunnel ng North Korea. Sa ginawang tunnel ng North Korea, mas maliit at mas makipot. Tapos merong mga ganun na bakal para support dun sa mismong tunnel. Mga 2 to 3 meters tama yung sinabi ng tour guide. Siya na medyo ningal pa talaga ako. Tapos siguro naka 50 meters ako dun. Tapos nung siyempre dahil nga pababa siya ng pababa, pati na ng patin yung air. At ang hirap, masakit yung likod kong ngayon eh, yung kaliwang bahagi ng balakang ko. Yuyuko ka talaga, kaya kung malaki kang tao, eh mas mahirap. Sa kasalubong mo, effortless yung mga maliliit. Effortless sila nakakalusot doon. Kumbaga nakakahingal na nga, tapos kung malaki ka pa, mas mahirap dahil yuyuko ka. Ayan, kaya pagpasok doon, dito pa lang sa tunnel na ginawa ng South Korea, meron ng helmet na free na pinapahiram at susuot mo yun. Isa pa sa naghantong doon sa discovery ng mga tunnels ay yung mga defector. Yung mga North Korean defector kasi, yun yung mga tumakas sa North Korea or umalis sa North Korea. Ilan doon ay kasama sa nagplano ng tunnel. At ayun nga no, sinabi nila, kinonfess nila sa South Korea yung nga ginagawang tunnel. Kasi ang ginagawa ng South Korea government, nag-aano talaga sila, tumatanggap sila ng mga North Koreans pero dinadaan nila sa mas masusing interview. Talagang ini-interview nila kasi syempre baka mamaya nag-i-spy lang or what. Yun yung isa sa mga discovery nila. At kung tatanungin nyo guys, ang ginagawang pagtakas daw ng mga North Koreans, ang passage hindi doon sa demilitarized zone, hindi papuntang South Korea. Kundi tatawid sila ng China, Vietnam, Cambodia, Thailand, yon. And then doon sila magsisik ng refuge, and then i-communicate sila sa South Korea. At binabudgetan sila ng South Korea para makabalik dito nga sa bansa, and then interviewin na sila. Ayun.
older male, the military service is a mandatory. So older men, when they over 20 years old, they have to join the military service. But if they have enough reason, they can delay the period before 30 years old. So the last year, we're having some big crisis of the South Korea because every South Korean civilian have to join the military service. But we're having a superstar here. Who is it? BTS here. We're having a BTS in South Korea, and they are also South Korean civilians. So they just delay the period again and again. So the one of the members, Chin, he is the oldest one. So he became 30 years old last year December. So he had to join the military service because he's South Korean civilians. But South Korean people, we don't want BTS going to the military service because they are superstar here. So and the universe don't want BTS going to the military service. So actually the South Korea, some politicians, they seriously discuss about the BTS military service issue. So that was a really big issue of the South Korea last year. So some South Korean politicians, they tried to change the law for the BTS, like exempt from the military service for the BTS, like give them a benefit. So seriously we're talking about it, but Jin, he feel really pressure about it. So he decided to join the military service by himself. So he joined the military service last year, 13 December last year. So now, two more members joined the military service. So totally 3 members in the military area. And then the rest of the 4 members, they're going to military service in this year. Everyone joined the military service in this year. So sad. Okay? So you know what? I'm doing this like the day of the tour almost every day, and then I can get some good energy from the BTS here because Jin, he's very close from here actually. He's living inside the military area. So Jin living about 40 minutes away from me now. Okay, I can feel him. I can feel Jin's energy from here. So Jin's this direction, 40 minutes away from me. Okay. This is Nanday Moon Market. So, ito yung parang divisoria din. No? Ang dami. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Myeongdong Cathedral. Ito ang last day natin dito sa Korea at gusto naman natin syempre bago tayo umalis ay makavisit tayo sa isa sa mga Catholic Church dun sa bansang pinupuntahan natin. So tara, silipin natin ang Myeongdong Cathedral. Ayan, so guys, papasok na tayo dito sa Myeongdong Cathedral pero hindi natin maipapasok yung camera o hindi tayo makakapag-camera sa loob dahil ayan, may mga paalala ayun na bawal mag-picture or mag-video sa loob. So, ako na lang mo. Pansin ko guys, iba yung lamig dito sa may airport kumpara sa city, lalo na paggabi. Siguro dahil yung airport nila
sobrang layo sa city, as in sobrang layo niya. Mahigit 1 oras yung biyahe. Malawak siya, wala siyang parang katabing mga ibang lungsod. I don't know, talagang puro mahabang highway yung dinaanan namin. Ganun. Kaya paglalabas ka ng airport or nasa labas ka ng airport ng Incheon, sobrang lamig. So ayan, mag-check-in na ako. Okay. So bye-bye.